Hello guys, it's me Elsie and welcome to my vlog. Ang arte. Bukas punta rito si nanay bukas ng maaga. Actually, araw-araw naman siya pumupunta rito maliban sa Friday, Saturday, hindi siya pumupunta rito dahil, busy siya that time. So, may mga activity siyang ginagawa. Pero this time, sasama tayo bukas kay nanay. Punta tayo dito sa may Neon Plaza or Neon Mall, ganyan dito sa may Quarry Bay. So, actually, tapat lang siya ng Cornhill. So, magkatapatan lang siya. And then, pupunta tayo doon kasi mag-grocery kami ng mga kailangan dito sa bahay dahil siguro one of this day is aalis si nanay, is pupunta siya ng Australia. And then, ako lang yung may iwan dito. So, kailangan lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto or something mga para hindi na ako mahirapan dahil ako lang naiiwan dito sa bahay kasama ng baby. So, mag-grocery kami ni nanay. And that way na kami ni nanay sa grocery. Dumaan muna siya rito sa may palengke. Dito sa bili muna siya ng mga gulay na kailanganin namin. Tapos, diretso na kami dun sa sa iyon. Mga karne nila dito guys. Ayan yung giniling $15. Then $20. Tapos may $28. $80. Tapos ayun, $48. Kumain na kami dito sa palengke para mabili yung ibang kailangan sa ref. Pero ewan ko kung matutuloy kami ngayon ng iyon. Kasi tinatanong niya kanina kung tutuloy daw ba kami o hindi. Kasama ko kasi yung alaga ko. Ayan o. Ayan, hindi ako makapag-video habang naglalakad. Busy vibe lang mga tao dito. Ayan, daming tao. Mga prutas. Itong palengke dito, malapit lang to dito sa amin. Ito yung palengke dito, tapos doon yung sa amin, pagtawid doon. Halos tapatan lang din. So, kaya pag madalas dito namamalengke si nanay. Kasi tatawid lang doon sa kabilang kalye, amin na. So, okay din naman yung lugar dito. Ayan o, halos kompleto din. May mga nagtitindang prutas, tapos mga gulay, ayan. Karne, mayroon din dito nagtitinda ng tinapay. Ayan. So, nung wala pa akong alaga, nung wala pa kaming baby, pinapalabas ako ni nanay. So, sinusundo ko siya rito pagka namamalengke. Kaso ngayon may baby, hindi ko na siya matulungan magbuhat ng mga pinamili niya. Diyan sa labas, na yan dyan, abangan na ng trams. Diyan na yung daanan ng trams, yung parang pinaka-highway. Tapos, ayan, yung banda sa amin, malapit dun sa may sa may mga pader-pader na yun, yung pader na yun. Yan, dyan banda sa amin. Dito sa Hong Kong, pagdating sa pagkain, mga bilihin ng mga pagkain, mahal talaga yung nila dito. Mahal talaga yung presyo ng mga pagkain nila dito compare mo sa atin, di ba? Syempre, dollar nga na. Pero talagang mahal talaga yung mga pagkain dito. Iba din naman na mura lang. May mga mura din namang ibang bilihin dito. Ayun, katulad nung medyo mahal din ang gulay dito. Kaya, pag namili ka dito ng gulay, minsan yung 1 kilo ng choy sam, aabot din ng halos 100 sa atin. 200 mga ganyan. Ayun pa yung si Popo namimili pa ng ibang gulay. So kay nanay, bumili ng broccoli para maiba naman next week kasi halos 8 araw siyang wala. Ayun, kaya bumalik siya bumili ulit. This one, $15.
You buy this one $15, this one $30 na yan, mama. And then this one 101. Ah, with pot and with the ano. Yeah. Okay. Yeah. The same price this one, mama. No, this one $80. $80. Where you have a lot, right? Oh, $80 so many. And this one, I not. This one, how much is mama? Then $8. And this bowl 36. $36. But you have 5. You see. This one you boil with Winter melon. the white carrot. Ah, okay. The white carrot. So you have more soup. You Oh. understand when you do it maybe Monday or let's see. Yeah. Right? Oh yeah. Yeah, $36 only, but so many. Bone only. Yeah. Okay. But it's okay. This bone is good for soup. Yeah. Mm. Okay. Yeah. And we buy, what else you buy? How much is mama you buy? You have $6.50. Yeah. This one you cook the noodle. Yeah. Yeah. You can with this one. You say the what? No more? Here mama, on the second order. Let's see. Maybe there. How many there? I think it's 6. Ah, 4 like that. You have to slice. $6.50. Yeah. This one I have the slice pork. Right? Yeah, it's sliced pork. We have the slice pork. No need to make it very nice lah. Do it the same with like last night, the other night. Yeah. No need lah. You just boil it with the Japanese sauce. Put the meat together. Enough. Simple soup. You don't have time to do. Okay. Yeah. I ask Lucas here when he sleep. This is $14. And this is how much is mama? This one 6. 6 la. Yeah. Oh, winter melon. This one mama, how much the cabbage? The cabbage. This one is 8. 8 also. Wow. Understand? Yeah. How much this mama? Radish. The radish about 6. 6 la. Oh. Oh yeah, 6. So $12. Then also this, how about this one? 6 also? $4. Ah, $4 la. Wow. Low price. I asked the lady. I don't want to buy 3. 3 is $10. I buy 1. $4. Okay. 10. Ayun guys, sasira ang ating planong pumunta ng Iyon kanina. Hindi kami natuloy kanina sa Iyon. So, siguro tinamad na si nanay. Dahil late na rin kasi siya nakarating kanina. Mga 1:30 na siya nakarating kanina. Dahil sabi niya maaga si Emmy nilakad daw siya. Kaya hindi na siya nag-message sa akin. Tapos, ayun, kanina dyan na lang kami sa market namili kanina. Sayang kasi sales ngayon sa, sa Iyon ngayon. Ang daming sales. May mga $5, may $10, sayang. May bibilin sana ako kanina, kaya nagdala na rin ako ng pera kanina. Kaso, hindi niya naman sinabi na hindi na kami tutuloy. Pero kanina, paglabas namin, nagdadalawang isip na siya. Kaya sabi ko, mukhang malabo kaming matuloy. Kaya yun, dyan na lang kami kanina sa may market. Kanina bumili. Tapos, ayun, may mga puro lang halos karamihan yung mga nabili namin is mga gulay, karne, kasi nga halos 8 days din siyang mawala. Alam niyo naman kasi si nanay, siya lang din yung katulong kong magluto dito. Siya yung kadalasan nagluluto, ako lagi nag-prepare ng kakainin namin sa hapunan. Tapos, ayun nga, bumili na siya ng mga kailangan namin para sa halos 1 linggo din lulutuin ko. Then, okay nga kasi siya na yung tinutulungan niya na akong mag-isip ng mga lulutuin kada dinner. Actually, mukhang dinner lang ang lulutuin ko kasi madalas hindi kumakain sila amo dito ng lunch, umaalis sila. Tapos doon na sila nagla-lunch sa labas. Tapos kami lang ng baby na iiwan dito. And then may mga niknik na naman, uso na naman kasi ang niknik dito. Yun kasi dito guys, pagka yung niknik dito, pagka kinagat ka, na iba yung topic. Pag kinagat ka, sobra talagang tagus-tagusan. Alam mo yung pagka kinagat ka, tas kakamutin mo, as in lalong kumakati. Kaya yun. Dumating na yung alaga ko. So, nagpapunta siya rito sa park. Ayan o. Ayan, dumating yung alaga ko. So, nagpapunta siya rito saglit.
So, dinaan ko muna siya rito. Babalik kay Nana. Yun nga, bago siya umalis, prepare niya na talaga lahat. Mabait naman si Popo. Pero hindi maiwasan talagang palautos talaga sila. Tapos ayun nga, prepare niya na, sinulat niya na yung kada araw na lulutuin ko sa kada dinner. Then ayun lang. Yes baby ah. So ayun lang guys. Dito na lang tong yung video ko. Then baka next time, makakapunta tayo sa uli sa iyon. At umiiyak na yung alaga ko. So ayun lang guys. Bye bye. See you again to my another vlog. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel. And click mo na rin notification bell sa baba para lagi ka updated sa aking mga video. Say bye-bye, Lucas! Bye-bye! So guys, 2 days nang wala si nanay. So naisipan, ako ngayon yung magluluto ng magiging hapunan namin. Then naisipan ko, nagtanong naman ako kanina kay amo kung anong gusto nilang hapunan mamaya. So, sabi niya kahit daw mag-fried rice kami. Tapos sabi nga ni nanay nung nakaraan, nung bumili kami ng buto-buto, nung bumili siya ng buto-buto, kung naalala nyo, ayun, niluto ko na rin siya kanina. Eto siya guys. So, ayan yung soup na ginawa ko. Ayan. So, pinakulaan ko siya ng 2 hours. And then, ayun, nilagay ko na rin yung labanos dyan. And then, ganito pala mag-fried rice dito sa Hong Kong guys. Ayan, nagayat lang ako ng repolyo. At saka hiniwalay ko yung matigas na part. Mamaya gigisayin ko yan. And then, eto, hotdog yung ilalagay ko. So, pwede namang mga meat. Pwedeng mga baboy. Or pwedeng ham. Pero gusto ni amo ng long hotdog. So, eto, ginayat ko siya ng maliliit. Katulad ng fried rice. Ganun din. Same din yung repolyo. And then mamaya, maglalagay din tayo ng kahit mga 2 itlog. Pero yun, 2 itlog lang lalagay ko mamaya. Siguro mga 5:30. So anong oras na ngayon? Ayun, 4:35 na ng hapon dito. Siguro mga 5:30 magsasaing ako. Kasi mas magandang mag-fried rice nung medyo mainit pa yung kanin. Hindi siya magiging sticky sa kawali. And then, isa pa pala, so, mas piniprepare kong i-fried muna yung egg, then ilalagay ko na yung bagong kanin na luto. Ayun. Then, pero bago yung pala, igigising ko muna tong mga hotdog at saka yung mga gulay. Yun muna unang gagawin ko, then isa-separate ko, saka ko ilalagay yung itlog. Siyempre dito pagka nag-fried rice ka guys, kailangan, kung yun diba pagka regular na magluluto tayo ng kanin, sakto sa sabaw. So dito kailangan ililes mo yung sabaw, kumbaga medyo matigas yung kanin niya. Para pagka niluto mo siya, ayun, mas pantay lang siya. Wala si nanay, inistakan kami ng maraming laman sa fridge. Ayan, ayan, maraming laman yan. Ayan, maraming hindi niya.